Hello everyone, at ito nga po, pangatlong araw po namin dito sa campsite na ito. Kaya lang, nakapag-desisyon po kaming mag-empake na at lumipat naman po ng campsite na malapit na po sa Vancouver. Kaya ito, pack up na po kami at samahan niyo po kami sa aming susunod na destinasyon, mga kaka-travel buddies, mga kagala. Mana kaya tayo na po. Kami po ay pupunta sa Lillooet. Babalik daw kami sa Seton Lake. O, diba? Ang saya-saya. Lilipat pa ng campsite. Hindi pa nasiyahan sa kinalalagyan namin. Pero, eto nga po, at least mas malapit na po sa Vancouver. Ilang oras na lang ang biyahe. Nasa Vancouver na kami. Dito sa aming lilipatang campsite. O, diba? Babalik kami doon. At ayan nga po, samahan nyo kami sa aming biyahe. At ayan, nakita namin ang isang lake. Isang bilog lang siya. Ayan o. Ang ganda-ganda. Kala mo fish pond lang siya. O, diba? First time namin dumaan dito sa Kachi Creek. Kachi Creek. Whatever. Tapos yan. Ganyan po pala ang ano dito. Ang napakaganda. Wala rin siya mga malalaking puno. At ito nga po, napadaan kami dito sa may lookout daw po ng Kamloops Lake. Ayan, napakalaking lake. At ayan nga po, habang naglalakad ako paakyat, meron po biglang tumalon sa aking binti na cactus. Ayan o, napakasakit, nakakagulat. Ang sakit-sakit ba naman? Pero ayos lang. Siyempre, ang manang ay excited yan makarating sa tuktok ng bundok para tumingin-tingin at mag-video sa kapaligiran. Nandiyan na nga po kami sa pinakatuktok niyan. Pero hindi po ganun kalinaw dahil nga po sa wildfire sa Adams Lake. Kaya ayan, ang aring araw po, hirap na hirap po siyang sumilip sa makapal na usok. O, diba? Ang ganda-ganda sana dyan. Ganito po dito sa amin dito sa Canada, pag panahon po ng summer, ay nako, asahan nyo po, marami pong mga wildfire dyan. Kaya nararanasan po namin yung mga ganyang kakakapal na usok. O, diba? Pero, safe naman po kami. At, syempre, nag-iingat din po kami. Ayan ang aming dadaanan. At diretso na naman nga po kami. Pabalik nga po kami ng Lillooet. At ayan, kita nyo naman ang daan. Puno-puno ng usok. Hindi mo makita ang kabundukan. Ang kabundukan na wala ng mga puno. O, diba? Hindi lang sa Pilipinas ang bundok na nauubos na ang puno. Maging dito rin po sa amin sa BC. Ayan, nakikita nyo, wala nang kapunuan. O, diba? Kaya iba rin po yung init dito. Kaya, kasi po yung iba dyan, naubos na po ng sunog. Kaya, hindi, wag po kayong magtataka bakit wala ng mga puno dyan sa kabundukan minsan ng Canada. Kasi pag panahon po ng summer, ayan, nasusunog po sila. Gawa po yan ng mga careless na mga citizen o ng mga taong kung ano-ano. Minsan nanggagaling sa mga upos lang sigarilyo, o diba? O kaya minsan man sa mga campers, diba? Napapabayaan ang kanilang mga bonfire. Kaya nagkakaloon ng mga wildfire, o diba? Kaya dyan, nandito na po kami sa community ng Savona. Napakaliit lang po na community. Ayan, o diba? Marami po ditong mga maliliit na community sa amin kahit saan dito sa Canada. O diba? Ang ganda-ganda ng Canada. Lalo na ng beautiful British Columbia. O diba? Marami po ditong mga lake at na mga libreng piknikan. At ayan nga po ang mga signboards na mga
picturean ko sa daan habang kami nagbibiyahe. Iyan po ang advantage ng hindi ka nagda-drive. O, diba? Nakakuha ka ng maraming pictures, mga videos. Ayan po yung pinuntahan po namin dating lookout overlooking po ng Fraser River. O, diba? Kung nasubaybayan niyo po yung aming video, ayan, meron pong waterfalls dyan sa may banda pong Liluwet. Pero hindi pa po namin nararating. At ito nga po, dahil tanghali na, nagutom na ang lahat, pumunta po kami dito sa Totem Chinese Restaurant. At napakamura po ng pagkain dyan. O, diba? Kumain po muna kami dyan bago po kami dumiretso sa aming pupuntahang campsite. At dumaan nga muna kami dito. At ayan nga po, nag-set up na po kami ng aking asawa, ng aming matutuluyan ngayong gabi. O, diba? Panibagong campsite na naman sa mga aming pangatlong araw ng aming gala, camping, ganyan. Travel lang ng travel. Buti na lang sila gabi. Game lang naman sila, o diba? Game lang din sila sa bisyo ng kanilang mga magulang, o diba? Ang mag-camping, o diba? Ayan, ready na. At wala pa nga po kaming masyadong kapitbahay dyan. At nakaset up na naman ang aming campsite, ang aming kitchen, ang aming tulugan, at syempre ang mga duyan, at ang washroom ni Kuya. O, diba? Ayan. Ang aming magiging lungga sa loob ng 2 gabi. Kasi 2 gabi raw kami dito mag-stay. At ayan. Pagkatapos nga po namin mag-set up, eto, diretso kami sa tabing ilog naman ngayon. At susubukan daw nilang maligo sa ilog. Pero grabe, ang lamig-lamig ng tubig. Akala mo may yelo kahit summer na. Pero ang aking mag-aama, wala pa rin nakapigil sa kanila. Hindi sila napigilan ng malamig na tubig para hindi lumublob, o diba? Gaano sila katitibay, o diba? Pero ang Kuya Teo dyan, sumisigaw-sigaw pa na malamig. My hands! Oh. Kaya Gabi, ang init na ng tubig, pinakulo na. Pinakulo na yung tubig, Gabi. Oh, stop! Oh, You need to dive right away para hindi ka. Maghag ka dito sa mga bato, maghag ka para magbuwag ka. Kuya, be careful ha. Madulas yung bato. Sana yung namin sa loob. How's the water? my head. I'm getting your head there. This is what you call a brain freeze. Oh, God. Ayan, kahit na malamig, nag-enjoy pa rin naman ang Kuya Teo at ang daddy namin. Pero si Gabi nanginginig na. Ako, hindi ko talaga hinawakan yung tubig na yan at napakalamig. Pero ayan, ang aking salmon, lumalangoy pa rin. Pagkatapos nga po nilang naligo sa ilog, eto, nag-prepare naman kami ng aming dinner. At syempre, steak daw ang gusto ni Kuya. Kaya ayan, nag-wrap kami dyan. Steak wrap. O, ayan, pagkatapos namin nag-dinner, naglakad-lakad po kami at pumunta po kami sa Seaton Lake. At binisita namin kung anong itsura ng lake kasi mausok nga po. Pero ayan ang Seaton Dam. O, ayan. Ang gabi, pagod na raw siya maglakad kaya nagpahinga muna sila dyan. Dam. Seaton Dam. At iyan nga po mga kabiyahero at kabiyahera. Ang ganda ng lake pero mausok gawa ng wildfire. At 5:40 PM na po yan. At naririnig niyo po ba ang mga kuliglig? Diba? Halos wala na rin tao dyan sa lake. Mangilan-ngilan na lang ng mga turista na kagaya naming nagpi-feeling turista.
O, diba? Ang ganda niya. Kahit medyo punong-puno na ng usok. O, diba? Lakad-lakad lang muna kami dyan. Nagpapatagtag ng kinain. At iyan ang aking dalagita. O, diba? May pa walking. Ano pa siya dyan? Slow-mo. Diba? Ang arte ng nanay niya. Yung nanay niya ang maarte. Diba? Sa pagkuha ng mga video at mga pagpicture para sa mga memories to cherish forever na mapapanood nila sa kanilang paglaki at sa kanilang pagtanda. O, ayan ang kuya. Sobra nga namang mapang-asar. O, diba? Kahit taglalakad na, kaligayahan niya na talagang asarin yung kanyang kapatid. Buti na lang may kapatid siyang inaasar, o diba? Ayan, at dahil nga po hindi naman makalangoy at pagod na rin naman, nag-picture taking na lang kami dyan sa lake. Total, wala namang mga maraming turista o kaya lang kahit punong-puno ng usok, mayroon pa rin naman siyang angking ganda, diba? At ayan nga po, dahil meron din pong isang mabait na turista, nag-alok po siyang picturean daw kami, o diba? Meron kaming family picture, diba? Ayan, salamat sa mabait na photographer, o diba? Na turista, na kagaya namin, o diba? O, ang ganda pa rin naman ng lake, diba? Kahit na may usok-usok pa ng konti. Hindi pala konti, maraming usok pala kasi halos di mo na makita. Pero maganda pa rin naman siya. Kaya ayan, kung nagugustuhan niyo po ang aming videos, please subscribe po ng aming channel, like and comment po kung mayroon po kayong gustong sabihin at i-comment sa aming mga video. At ayan nga, may picture taking kami dyan. Dating rentahan po yan ng mga kayak. Kaso nung panahon po ng pandemic at nagsara, hindi pa po nila ibinabalik ulit. Ayan ang mga kayak. Nagpicture na lang kami dyan, o diba? At ayan ang aking gabi, aba, nasa mood siya magpa-picture. At pagkatapos niyan, wala na, o diba? Galit-galit na, o. Diba? Ayan, nakasimangot na nga siya, diba? Ayan, ang manang ay, umaura-aura rin ng konti, diba? Chance mo na yang umaura, kaya samantalahin. Ang ganda ng Seton Lake. Diba? Ayan, nagpahinga ang manang ay kasi napagod na rin sa kalalakad at sa pag-set up pa. Good night everyone. Tulog na ang gabi at ito, umaga na naman. At ayan ang buhay namin sa campingan, hayahay lang. At pagkatapos nga po niyan, pumunta kami sa Tini at gusto raw shake ng mga batuta at syempre nagkape rin kami dyan, o diba? At saka nag-charge na rin kami ng aming mga cellphone, o diba? At saka iPad. At ayan, balik na naman po kami sa lake at buti na lang po at nawala na po ang makapal na usok, kaya nakapaglangoy naman sila matgab dyan. Dito naman kami sa kabilang side. O, diba? At may pakayak-kayak din ang aming, hindi pala kayak. Paddleboard din ang aming daddy. O, diba? Ano din daw niya? Moment din daw niya yan. O, diba? Di may moment din siya. Sa lake. O. At yan nga po ay pang-4 na araw na namin na nagkakamping. Ito naman ay sa pangalawang campsite namin. At ayan nga po ang Mateo at Gabi, nag-enjoy pa rin sila sa lake, o diba? At ayan, napagod ang aming daddy, may pan-nap time pa siya dyan. Ewan kung nakatulog nga naman siya. At syempre, ang manang ay nag-moment din yan, nagkayak din yan ng saglit lang kasi mainit. At ayan, pagkatapos nga namin sa lake, nagduyan-duyan na naman kami. Balik na naman kami sa aming campsite. At nakatulog nga dyan si Gabi sa sobrang pagod niya. At ayan, kahit tulog na siya, idinuyan-duyan pa ni Kuya.
Ang galing talaga mang-asar, tulog na't lahat, inaasar pa, o diba? Kung nagkataong gising siya, malamang malaking away na naman yan. O diba, parang ganyan lang sa probinsya. At ayan nga po, nag-ulputan na rin ang aming mga kapitbahay. Dumating na yung aming mga kapitbahay dyan na mga kapwa nating mga Pilipino. Nag-camping din po sila dyan. At eto nga po, nag-ikot-ikot lang kami sa campsite at hindi na po masyadong busy yan kasi August na siya. Patapos na rin ang summer, kaya ito pong area na ito para sa mga RV ay hindi po siya napuno, o diba? At ayan po ang aming campsite. Duyan lang. Yan lang ang buhay namin sa campingan. O diba, buhay probinsya. At ayan, good night everyone kasi matutulog na kami para bukas plano na naming umuwi. At eto nga po, early in the morning, nasa lansangan na naman kami. Pauwi na po kami. Pabalik na kami ng Vancouver. Tapos na ang aming camping. O diba? Pero mayroon pa kaming susunod na mga camping at panoorin nyo po ang aming mga susunod na mga video. At ito nga po, nadaanan po namin ang Duffy Lake. Kaya nag-stop over po kami dito para mag-picture at napakaganda nga naman ng Duffy Lake. Tignan nyo naman po. Let's take picture. It's very nice. Well, the view is, but the water isn't. Magpipicture lang naman tayo. Ayan, at nag-stop over nga kami dito at nag-picture lang. Ayaw bumaba ni Kuya Teo kasi hindi naman daw siya makaligo dahil ang tubig ay sobrang lamig at maaga pa nga naman din. O, diba? Napakaganda rin ng lake na ito pag ganitong umaga. Napaka-kalma niya, o diba? Oh, kalma. O, diba? Kalma ka lang. O, ayan. Diba? At ayan naman. Nakikita nyo naman kung gaano kakalma si Manang Ay. O, diba? Ang ganda-ganda ng lake. Magandang umaga. Duffy Lake. At iyan nga po, madadaanan lang pag ikaw pumunta na Seton Lake. At ayan naman, ang aking mahal na asawa kasama ng kanyang travel buddy, ang kanyang van. O, diba? Ang aming van, family van. O, diba? Na dinala na kami kung saan-saang sulok ng Canada. Ayan, o, diba? Ang ganda-ganda ng lake. Napakaganda ng view. Kung marunong kang mag-appreciate ng mga ganito kagandang view, ay sadya nga namang mapubusog ang iyong mga mata, o, diba? Kaya kung wala ka pong oras maglibot, panoorin nyo na lang po ang aming mga videos at para na rin po kayong nakarating. O, diba? Kung nagugustuhan nyo po ang aming mga video, please subscribe our channel and thank you for watching. Ayan po, abangan nyo po ang aming mga susunod pang mga video at marami pa pong kasunod dyan. Maraming salamat po sa panonood.